Meron tayong nakakalimutan about sa naging employer ko. 2007 na Indian family. Ang last part noon na hindi ko naikwento sa unang kabanata nito ay ang tungkol sa kung paano ako natapos sa Indian family. Kung paano ko natapos yung kontrata. So, hindi natapos ang kontrata dito sa Indian family na naging employer ko dahil sa kabila ng pagsisigaw sa akin ng babaeng Indian na yun, na employer ko, sa araw-araw, nagkataon na naapektuhan ng global crisis ang trabaho ng amo kong lalaki. So that time, year 2007, 2008, nagkaroon ng global crisis. So, isa ang Hong Kong sa bumagsakan ng mga negosyo dito. So, nawala ng trabaho yung Indian ko na amo. So, napilitan sila ngayon na mag-decide na mag-relocate sa India uli. So, nag-last lang ang trabaho ko sa kanila 1 year and 5 months, which is dapat 2 years. So, 1 year and 5 months, relocation ang status nila, at ako naman ay good as finished contract. So, kapag mag-relocate yung amo mo, ang kontratang labas ng kontrata mo ay relocation, good as finished contract ka. So, yeah, makakapag-process ka uli. It's like good as finished contract, yeah, madali kang makakuha ng amo, hindi mo na kailangan umuwi. Hindi siya break contract, hindi siya terminated. Pasalamat ko na rin kasi sa loob ng 1 year and 5 months na sigawan at bulyaw sa akin ng amo at halos walang pagkain, sobrang dry ko ng katawan ko, yung skin ko, payat, lagi umiiyak, alam mo yon, yung klase ng abuso ng tao na sila may pera, employer sila, so lahat ginagawa nila ganyan kasi tingin nila pag-ari ka na nila. So yun ang nangyari sa kauli-hulihan na pangyayari ng kontrata ko sa Indian. Pinahabol lang natin dahil kailangan malaman ng lahat kung ano ang nangyari sa pangalawang amo sa Hong Kong na nangyari sa akin. Right.